Inaaway na naman po ako ni BP. At parating sinasabi, paltan mo na kasi yung apelyido mo. Eh sabi ko, ang problema yung nakaupo, walang apelyido kasi tambaloslos. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Ayan yung saktong salita na binitawan ni Mangga. Walang apelyido yan kasi tambaloslos. Romualdez, Araneta, sila ang tunay na lulong at lalay. Narito ang sagot ni Princess. Handa na ba kayo? Lodi carbon lodi. Antindi ni Princess. Tingnan mo ang pormahan dyan. Juliana parisukat si Gabia. Parisukat. Mga ganyan, ma'am. Naalala namin si Juliana, ma'am. Ang ganyang pormahan, ma'am. Sige. Pakinggan natin si Juliana. Ay, Juliana. Princess pala ito. Pakinggan natin yung sagot ni Princess. Oy, anak to ni Pastor Abante, ha? Ayan, anak niya yan. Hinire ni, na-hard siya ni Tamba. Baka hindi nyo alam, ha, bakit siya nagdadakdak. Ang tungkulin niya po ay isang spokesperson ni Tambaloslos. Para alam nyo, baka sabihin ninyo, bakit mo kinontent yung business? Hindi nga. Siya po yung spokesperson ni Tambaloslos. Ang pangalan niya po ay Princess po talaga. Baka sabihin nyo, inuukray ko siya na hindi Princess ang pangalan. Ang pangalan niya, Princess Bustamante. Ay, Bustamante, sorry ha. Kamukha kasi niya yung magaling magbilyar. Si Bustamante. Ito. Ang pangalan niya ay Princess Abante. Anak po siya ni Pastor Dila. Anong tawagin na. Okay ha? Okay na. Malinaw na. Alam nyo na ha? Okay. Spokesperson po yan ni Tamba. Presidente ha. Prime Minister na Prime Minister ha. Kim Jong-un ang Pinas. Okay. Narito ang kanyang sagot. Humawa kayo sa upuan ninyo. Baka malaglag kayo. Sige. Humawa kayo ha. Tinawag si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tambaloslos dahil sa kanyang pagtulong. Ang tangingot. Unang sentence pa lang, ma'am, mali na eh. Tinawag daw si Martin ng tambaloslos dahil sa kanyang pagtulong. Nag-research ka? Alam mo yung tambaloslos? Ang tambaloslos, hindi yan matulungin. Animal, sige nga. Mampa-research mo yung tambaloslos, baka hindi mo alam. Bisayan Mindanao na salita po yan, Bisayan word. Pag sinasabi mong tambaloslos, gusto mo ipaliwanag ko sa'yo. One-on-one tayo. Tumulong? Alam mo, ma'am, yung tambaloslos, ma'am? Sa amin yan kasi, pag sinasabi ang tambaloslos, ampaw ka, wala kang mudo, wala kang kwenta, ugag ka, yan yung tambaloslos. Walang ganong personalidad na tumutulong sa kapwa. Yung tambaloslos, malaki mata, makapal yung bibig. Yung tambaloslos, baka hindi niya alam. Hindi niya alam. Makapal yung bibig, no? Maitim. Ayan. Laging walang damit, budlat ang tiyan.
at mahaba ang kargada. Yan ang tambaluslos. Yung kargada niya, mula apare hanggang hulo. Ang tawag dyan, tambaluslos. Ano yung pagtulong daw? Tinawag yung pagtulong. Di mo alam, sinabi ni Inday Sara, tambaluslos kasi ambisyoso siya. Okay, tuloy. Sa mga nagugutom, may sakit, at nawalan ng hanap buhay. Wow! Tumulong sa mga nagugutom, may sakit, nawala ng hanap buhay. Oh. Ay, ito na yung tupad. Ito na yung AX. Ito na yung akap. Pira ni speaker yun. Animal, oh. Kung inaangkin mo na pira ni speaker yan, isa lang ang ibig sabihin dyan, tambaluslos siya. Namigay ng pira si speaker. Nangurakot siya. Ipinagbabawal sa saligang batas ng isang kongresista ay mamigay ng ayuda. Pag inangkin mo yan, ibig sabihin yan, nangurakot siya. Alam mo ba ang trabaho ng amo mo? Tang-ino, nag-grounded tayo, guys. Guys, tika lang. Friday the 13 ngayon. Bumisita si Tambaluslos. Inamin mo dyan na namimigay ng ayuda si Tamba. Inaksip mo ang isda na uhuli sa bibig. Ipinagbabawal sa saligang batas ng isang kongresista ay mamigay ng ayuda. Dahil hindi nila trabaho yan. Trabaho yan ng DSWD. Ang trabaho ng kongresista, alam mo ba kung ano? Magbalangkas ang panukala. Hindi mamigay ng ayuda. Eh kung ganyan lang naman ang hilig nila, eh di o sana DSWD sila. Sabihin na lang natin namigay. Kaninong pira yan? Pera mo? Tambaluslos nga. Daloy. Kung ang pagtulong sa kapwa ay itinuturing ng iba na kalokohan, mas gugustuhin na po namin matawag na tambaluslos kaysa naman matawag na kawatan. Oy, si Mangga, tinawag niyang kawatan, ha? Okay, sige, okay. Okay. So, gusto na siyang tawagin natin tambaluslos. No? So, tambaluslos ka. Kaya sinabi niya na, gusto na daw niya, magpatawag ng gustuhin niya, tawagan ng tambaluslos kaysa kawatan. Ang problema, pareho man, ganyan din, kawatan din kayo, tambaluslos din. Oh, sinabi niya, ha? Alam mo, ma'am, tinira mo yung kapatid ng pinsan ng amo mo. Diba? Di ba tinira niya dyan? Sino ba nagsabi na tambaluslos, tunay na lulong, tunay na lalay, si Aimee? O, tinira mo si Aimee. O, Marcos versus Romualdez na ngayon. Maganda ho ito. So, kawatan versus tambaluslos. Damay man din yan si tambaluslos sa word na kawatan. Sige nga. Buksan niya nga ho yung mga problema niya sa buhay. Nasa tiyan niya. Kita mga ginto. Sabi ni Soli Duterte, kabugo aning bayhana. Bugo mo lang. Huwag ka na magtataka. Classmate yan sila ni Atty. Claire. Sige nga, talay. Dahil sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Ay. Ang ayudang ipinagkakaloob Dahil sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Sino ba nagnanakaw sa kaban ng bayan? Hiyang-hiyan na mga misay nyo? Huwag mong sabihin, Duterte, puta, magka-problema tayo dyan. Pero pag sinabi mong Marcos, aper tayo dyan. Tinira mo si Aimee kasi apelido niya Marcos, sinabihan mo kawatan, kawatan din pala ang
ang pinsan ng amo mo. Ikaw nagsabi, ha? Delia Pineda, salamat sa pangulay. Tamba, kurap sa lahat ng kurap. Sinong natulungan niya? Yan sila. Mga bulsa nila. Tanong mo kay Abante, Pastor. Hito na tayo ngayon. So, itong sagot niya, sagot sa mga Marcos. So, talagang mayroong faction ngayon. Aranita, Romualdez, Marcos. So, yung tropang Mar, alam mo, tropang Mar. Bakit tropang Mar? Marcos, Aranita, Romualdez. So, itong tropang Mar, sila na nagbugno ngayon. Sila na nagbanatan. Hindi binanatan ang spokesperson ni Tamba. Sinong binanatan? Yung Marcos. Sinabi ang kawatan. Sila? Okay sa kanila. Natambaloslo sila. Ang galing ni Princess, no? Sa mahihirap na Pilipino ay may malinaw na proseso, may resibo, at may diretsyong patutunguhan. Kamali ka dyan, wala kayong resibo. Maglabas ka ng resibo na nakabigay kayo ng akap. Maglabas ka ng listahan na nakabigay kayo ng tupad. Buksan ninyo sa publiko at tatawagan namin isa-isa yan kung totoo bang nabigyan sila at magkano ang nabigay. Maniwala ka, mabulilyaso kayo. Promise. Natulungan sa akap, pinagmalaki nyo, hindi nyo pira yan. Pira ng taong bayan yan. Seb Sevillano, maraming salamat sa pakulay. At hindi yan maipagmamalaki. Hindi nyo ginamit ng tama ang ayuda. Ginamit ninyo sa pamumulitika. Alam ng taong bayan yan. Ganito po. Lagi kong sinasabi ho sa inyo ito. Kasi naranasan po natin ito kay former President Rodrigo Roa Duterte. Yung pamimigay ng ayuda, meron kinukonsidera yan. Sa tamang panahon, sa tamang oras, sa tamang lugar, at sa tamang tao. Yan yung kinukonsidera ng ayuda. Kaya nga ako, pwede na ako magiging DSWD secretary. Kasi ang DSWD, mamigay man ng ayuda, di ba? Hindi naman si Tambaloslos. Oh. Tamang panahon. Kailan ka ba mamigay ng ayuda? Pag may sakuna, may bagyo, may crisis, may mga dilubyo na parating, na dumating. Doon po kayo mamigay ng ayuda. Kung walang ganyan, mga bugo kayo, kung walang pandemya, huwag nyo namang gaguhin ang pera ng bayan. Basta lang kayo mamimigay ng ayuda nang wala sa tamang panahon. Di ba? Tamang lugar. Saan ka ba mamigay ng ayuda? Abo, siyempre, madam, doon ka mamigay ng ayuda sa mga tinamaan ng dilubyo. Sa tinamaan ng mga sakuna. Hindi po pwede na binaha ang Marikina, binaha ang San Mateo, binaha ang Antipulo, namigay ka ng ayuda sa Mindanao. Di ba, madam? Alam namin yun. Grabing baha sa Luzon. Nasa ng ayuda? Nasa Davao. Hindi ba dapat ang ayuda sa Luzon patapunta sa Mindanao? Hindi nyo ginamit ang tamang ayuda. Kasi namimigay kayo ng ayuda, wala doon yung bagyo. Wala doon yung baha. Kasi takot umapak sa baha. Tamang tao. Sino ba bibigyan ng ayuda? Siyempre, yung taong nasalanta. Hindi yung bibigyan mo ng ayuda dahil BBM supporter siya, ng Pag didiis ka, hindi ka bibigyan. At tama yung binibigay na ayuda. Hindi yung kapirasong yero. Putangin na. Bigay ka ng ayuda. Kapirasong yero. 1 kilong pako. May lawanet. Mga 3 yata. Anong gagawin? Bahay ng aso.
inumin. Ang pinag-usapan natin ng ayuda, palpak kayo, ma'am. Mali ang pamimigay ng ayuda ni Tambaloslos. Di kasi siya nag-aral ng pagiging social welfare. Kaya ang resulta, nga. Okay, tuloy. Hindi ito itinatago, hindi nililihim, at lalong hindi nililipat sa personal na bank account. Nalilipat ang personal na bank account! Malaman lang namin, ang daming pira ni Tambaloslos! Hindi nililihim! Ay, maglabas ka ng listahan dyan! Sige nga! Sabi mo hindi nililihim. Utang ina, i-public nyo. Yung mga nabigyan nyo ng ayuda. Kung magkano, lagyan nyo ng address, lagyan nyo ng contact number, para taong bayan na mismo mag-audit, mag-verify kung totoo ba silang nabigyan. Sige nga, hinahamon namin kayo. Kung hindi ninyo tinatago at transparent kayo, maglabas kayo ng sandamakmak na listahan. Ilang taon na kayo namigay ng ayuda? Milyon-milyon na ba nabigyan ninyo ng ayuda? Ibig sabihin, ganito nakakapal ang listahan ho ninyo. Hindi nyo tinatago, pero wala kayong nilalabas. Maniwala sana kami dyan na wala kayong tinatago. Kung naglabas kayo ng listahan kahit sa social media, isa-isahin namin yan. Tanungin namin kung magkano yung binigay. Ilagay nyo po yung magkano yung binigay ni Tamba. Sabi pa naman ninyo 5,000. Yung iba nabigyan 2,500 lang. So may kupit kayo 2,500. Yung iba 2,000 lang talaga. Kupit kayo 3,000. So ngayon, kaninong bank account ang napupuno? Di sa amo mo. Ang daming kaso, ma'am. Ang ayuda, nakakarating sa tao, hindi sa bulsa ng iilan. Nakakarating daw sa tao. Oo, nakakarating pero kalahati lang dumating. Oo, alam namin yun. Nakakarating pero patay ka niya. Swak na swak ang bulsa ninyo. Alam nyo, no? Ang lakas ng loob niya magsabi ng ganyan. Ni minsan tatay niya hindi nagbukas ng libro. Pati si Tambaloslos. Sana tutuhanin mo. Bago ka putak ng putak, madali lang magkwento, madam. Ito, pag ako magsalita dyan, masubrahan ko pa. Sabi ni Jor Asaykon, 1,500 lang daw nabigay. Putang nina, 4,500. Mabuhay. Ang tanong na marami, bakit nagagawa ito ngayon pero hindi nagawa noon? Ala, tulog ka! Tanga nito. Hindi, bakit ang nagagawa nga, hindi nagawa noon? Madam, gumising ka, puta, papikit-pikit ka pa. Ang Duterte, ang pira, ginamit sa tama. Build program. Hindi yan ang programa ng Duterte na puro ayuda. Ang programa ng Duterte, long-term solution. Mantakino kahit pandemya, ang Duterte gumagawa pa rin ng mga proyekto tuloy-tuloy. Yung build program, tuloy-tuloy ang trabaho ng mga tao. At yung mga bilihin, hindi nagmahal. At baka hindi mo alam na nung panahon ng pandemya, ang ayuda ni former President Duterte hindi baryabo ang ka. Panahon ng pandemya kay Tatay Digong, hindi barya ang ayuda, kundi libo-libo ang ayuda, walang halong kupit, ang iba dubli-dubli pa. Promise! Ako nakatanggap ako ng ayuda nung pandemya. Saan ko kinuha? Hindi ko kinuha sa kongresistang mga buhaya. Saan ko kinuha? Madam, putang ina, mas fake news pa ito kay Madam Claire pala. Si Felix,
Krido sa GCash siya. Ako saan ako nakakuha? Sa remittance. Yung USSR ba yun? Basta remittance. Cebuana, doon ako kumuha. Hindi ko kinuha sa mga buhaya. Hindi buhaya ang nag-abot sa akin, hindi kongresista. Kundi doon ako kumuha sa remittance na kapila. Hindi nakapila sa gym ng mga buhaya ni Malkayo. 2 beses ako nakakuha. 16,000 ang nakuha ko nung panahon ng pandemya. Kaya huwag kang ganyan. Tulog ka lang. At takdog ka lang ni Tambaloslos, kaya nasabi mo yan. Anong tawag sa yung abogado? Hindi abogaga. O, Joy Asarcon. Ito, Joy Asarcon. 12,000 GCash. Jose, kami Cebuana. Lumabas kayo. Yung mga nakatanggap ng ayuda. 2 times po yun. Oh. Yung sabihin mo, wala. Ang maliho ninyo, kasi pinalaki ninyo yung ayuda na hindi naman dapat. Napupunta lang sa ayuda. Alam mo, madam, kung gayahin nyo po ang programa ni Tatay Digong, yung billions of billions na ayuda na yan, ilang tulay ang magawa? Ilang classroom ang magawa? Na mapakinabangan habang buhay? Ilang kalsada ang magawa? Ilang buildings ang magawa? Ilang release ang magawa yung billions na ayuda na yan? Utang ina, hindi nga ho yan nagagamit eh. O hindi yan ginagamit ng maayos. At kalahati lang nabibigay yan. 1/4 nga lang siguro. O ito, sa Spider Horse, 3 times. 6,000 kay Tatay Digong, remittance. Si Leo, 18,000 nakuha niya. O si Lito, 13,000. Hindi magkapareha kasi sigon sa probinsya yan. No? Lorraine Fee, 8K 2 times. Putak ng putak ka. Abogada ka pa. Fake news lang ang lumalabas sa bibig mo. Ito yung sinasabi mo. Kaya ikaw ay nagiging spokesperson. First time in the history sa kasaysayan ng ating bansa na mayroong spokesperson ng isang Speaker of the House. From the word speaker, dapat siya nag-i-speak, hindi ito. Kaya nga speaker ka, kaya ikaw magsasalita kung anong nangyayari sa Kongreso. Ba't ka nag-hire ka pa ng spokesperson? Putang na, presidente? Piling presidente? Kaya nga, si Ramel, 20,000. Hindi barya. Ngayon, kay Tambaloslos, inangkin niya ng pira, hindi niya pira ni Tamba, pira ng bayan. 2,500? 1,500? Oh. Ang tangingot nito, no? Kasi tira lang siya ng tira. Dahil may leader tayong inuuna ang kapakanan ng mahihirap kaysa sa kapritsyo ng politiko. Lolo mo! Ang leader mo? Inuuna ang kapakanan ng mahirap? Inuuna niya ang kanyang kapakanan. Ini-impeach si Inday Sara. For what? Kasi gusto niya magiging vice-presidente at magiging prime minister. Lukuhin mo sarili mo, ma'am. Huwag kami. Eh kung inuuna niyang mahirap, bakit siya survey negative? 0.6%? Inuunang mahirap? Huwag niyo kaming lukuhin. Hindi kami mga bata na ngayon lang ipinanganak sa mundong ito na maraming mga demonyo at mga manloloko. Hindi kami naniniwala dyan na inuna niya mga mahirap. Inuna niya yung sarili niya. Personal interest. Ambisyon na maging presidente. Ang problema, hindi siya gusto ng taong bayan. Kayo ang may gusto. Kasi puno ang mga bulsa ninyo. Los nyo. Aloy! Dahil may speaker tayong tapat, maingat sa pondo, at malinaw ang direksyon. Yawards! Tangina na! Grabe, nagpasip-sip ka lang kay Tamba! May speaker tapat? No? Maingat sa pondo? At alam ang direksyon. Utang inang direksyon, papuntang impyerno. Tapat! Saan direksyon natin?
Impyerno! Kayo lang magsama. Animal princess, kalang princess. Huwag kami! Sigurado ka tapat yung amo mo? Sabi ni Teresita, ito galing kay Teresita, speaker daw, kawatan man daw. Sabi ni Teresita, ha? Ayan o, Teresita plus kita. Kasuhan nyo yan. Sabi ni Annalyn, matindi rin pala mag-fake news to. Talo si Auntie Claire, no? Very consistent, no? Very consistent. Simula umpisa hanggang dulo, puro fake news. Sabi ni explain mo nga yung Marlica fan, Pellet fans. Hindi ma-explain. Sabi ni Dennis Wepets, bayad na bayad yung speaker na yan. Bayad na bayad mo lang. Ito, may speaker of the house, may speaker pa, ha? Dalawang speaker. Puro basag. Yan na lang, Margaya. Salamat sa pakulay. Mas malala pa ito kay Auntie Claire. Putang ina, mas malala nga. Magpabida-bida man to. Tapat. Hindi nga niya masabi, may kaso yung speaker niya, eh. Sabi ni Inday, may kaso yung speaker mo. Sa Amerika, pag si Inday naging presidente, yung speaker mo, makurong yan. Matindi, no? Matindi ang speaker na to. Sabi nga, tuloy, oh. Hindi nagpapakitang gilas, kundi nagpaparamdam ng tunay na serbisyo. Hindi nagpapakita ang gilas. Nagparamdam ng tunay na serbisyo. Kaya pala pumunta sa palengke. Pagdating sa palengke, humawak ng itlog. Ginanon yung itlog. Hindi nagpapakita ang gilas. Animal. Sa bawat lugar, magpapatawag ng mga tao sa napakalanging gymnasium. Nandun dyan, namigay ng ayuda. Hindi talaga nagpakitang gilas, no? Naalala namin, sa Cavite, napahiya. Paee na nga, Sabi na doon sa Cavite, please welcome the People's Speaker, Martin Romualdez. Walang pumalakpak. Tapos sinulit muli. Please give him a round of applause. The political strategies of our president, Mr. Attorney Martin Romualdez. Wala pa rin pumalakpak. Sabi ng isang kongresista sa Caviting oink oink. Sabi ng oink oink, ngayon lang ako nakapunta ng isang pagtitipon na namimigay ng ayuda na 5,000 pesos at may kasama pang 5 kilong bigas na malungkot. Hindi malungkot. Di ba dyan nauso yung Bong Rebella, Bong? Ito yung nayara. Hey! Dito nauso. Hey! 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 Sabi ni Bong dyan, isa pa, speaker, isa pa. Ito. Hey! Hey! Hindi nagpapakitang gilas, no? Hindi nagpapakitang gilas siya. Hindi. Normal pala yan sa kanya. Nang bablas ang loko. Sabi ni Bong, isa pa speaker kasi di narinig. O ano? Tapat man daw yan. Napunta daw sa tama yung pira.
Dito, Miss Madam Princess Ponsalan. Ba't kasi ka princess yan, Yawards? Alam mo, parang ano, no? Parang awkward ba siya banatan kasi yung pangalan niya Princess? No? Pwede mo palitan natin ang pangalan niya? Ba't hindi man mag-fake news? Gawa tayo ng pangalan niya para hindi tayo makasuhan. Ba't na princess yan? Princess. Hanap ako ng pangalan niya, nag-iisip ako. Guys, tulungan nyo nga ako. Ay! Tambaluslos paglalaki. Pag babae, total sabi naman niya, okay man tawagin siya ng ganon. Tambaluslos, lalaki kasi yan. So, babae man siya. Tambalaslas.